ka-TV. Ito naman tayo, meron naman din nila sa atin na XRM na hindi umaapoy, wala pong andar, at ang sinasabi po nila ay mahal pong magpagawa ng cab. Ito naman ka-TV, testingan natin ito at lalagyan natin ng carburetor itong XRM 125 F5. Iko-convert na natin sa carburetor. Ito na mga ka-TV at sisimulan na natin. Ito na mga ka-TV, dinala ko na sa machine shop. Ganun lang po yung paggawa. Yung sasandarin mo lang yung mga dulo ng magneto sa headlight. Tapos gagawa tayo pang pulsar ng mga ka-TV. Ganun lang po sa machine shop. Ito na mga ka-TV, nalagay ko na. May mga araw-araw naman dyan mga ka-TV. Yan, yung guhit ng magneto natin mga ka-TV ay tapat natin dyan sa bolt ng mga ka-TV. Tapos susukatin natin yung timing niya. Yan po yung parser niya mga ka-TV. Dapat sa gitna po yung ginawa natin na bukol ng magneto. Yan, susukatin natin yan. Yan, ilagay mo yan. Tapos susukatin natin, ikutin natin yung line niya. Yan, ganyan lang po yung paggawa. Pero kung wala kayong masusukat talaga sa magneto natin mga ka-TV, ay magdadala na lang kayo, maghihiram na lang kayo ng magneto ng XRM 125. Ito yung ginawa namin doon sa machine shop kasi hindi siya makaintindi. Nagdala kami ng magneto ng XRM 125 na hiniram namin. Kaya yun lang ang sinukatan namin at yun din ang pinaliwanag ko doon sa machine shop. Ganyan lang po siya mga ka-TV. Kung wala kayong mahiraman, maghihintay kayo na meron magpahiram sa iyo ng magneto ng XRM 125, yun ang susukatin niyo para magagawa kayo ng F5 mga ka-TV. Para gagawa ninyo yung F5 ng carb. Ganun lang po yung aayusin natin mga ka-TV pag nagka-carburetor tayo. Yan lang po ang tanggalin. Basta magdala lang kayo ng magneto para doon natin susukatin sa machine shop. Sila na po ang problema doon. Ito na mga ka-TV. Ito na naman mga ka-TV yung ginawa namin. Yan, gitraidan lang namin yung bolt niya mga ka-TV. Yan, naggamit kami dyan ng drill. Tapos pinatraidan namin ng mga ka-TV. Tinraidan lang po namin yan ng 10 mga ka-TV. Yan, ganyan lang po yung basta yung sukatin niyo po mga ka-TV, yung butas ng head natin. Yan, ganyan din ang ginawa namin, sinukat po yan, dinaglan, tapos initrade, tapos ginabolta na mga ka-TV. Ganyan lang po yung paglagay namin ng carburetor. Depende sa inyo kung iipitin niyo yan mga ka-TV, depende sa inyo, basta malagay lang ninyo sa tamang sakto sa butas ng elbow at butas ng carburetor. Yan siya mga ka-TV yung magneto natin, nalagay na rin. At saka yung tangke natin mga TV ay kailangan bubutasan natin yan sa baba. Ipapapa-welding lang po yan. Madali lang po yan bubutasan sa baba mga ka-TV. Ayan na mga ka-TV. Yan, pinakita ko lang sa inyo. Dito naman tayo mga ka-TV sa wirings. Yan din. Yan yung injector natin. Tapos yan din po yung coil natin na standard. Wala pong ginalaw dyan sa wire nya. Tinanggal lang natin yung injector pati yung oil pump niya mga ka-TV. Ayan na po yung ginamit natin na CDI. Lipan po. Pwede rin sa XRM 125. Ayan sa mga ka-TV ay yung coil natin mga ka-TV ay ang coil ng mga ka-TV sa ECU natin ay pink na may guhit na blue. Yan. Pink na may guhit na blue. Yan po yung coil natin mga ka-TV. Yun. Yan. Yan po. Diretso po siya sa may coil natin mga ka-TV. Pink na may guhit na blue. Yung positive naman natin mga ka-TV ay itim na may guhit na blue. Yan po yung positive natin na nagsisimula doon sa switch natin mga ka-TV. Yung parcel naman natin mga ka-TV ay blue na may guhit na yellow. Yan po yung pulsar natin mga ka-TV. Yan po yung parcel natin. Tapos yung negative naman natin ay kulay green. Huwag kayong umasa dyan sa sakit ng CD mga ka-TV kasi ginawa ko lang yan, naghahanap lang ako ng sakit. Basta alam na ninyo kung saan malalagay yung pulsar, yung coil, yun. At huwag natin kalimutan mga ka-TV ay mag-ground po tayo.
dito sa may rewind natin mga ka-TV. Stator natin ay meron dyan negative. Ang kulay ng negative natin mga ka-TV ay yellow na may guhit na puti. Yan yung isa. Tapos wag natin kalimutan na ilalagay natin yan sa kulay green. Yan. Yan po yung, yun lang po yung wag nyong kakalimutan. Ilalagay natin sa kulay green. Yan, dyan. Yan, alam na po ninyo mga ka-TV. And yan lang po yung gagawin natin na 4 pin pang CDI po tayo. Yung F5 na gagawin natin curve, CDI po yan sa mga ka-TV. Yan po siya mga ka-TV. Ayan na po yung pulsar natin mga ka-TV. Yan. Ito na mga ka-TV at papaanda rin na natin. Ganyan lang po yung paglalagay ng curve sa F5 natin mga ka-TV. Ayan na po mga ka-TV. Ganyan lang po yung paglalagay natin sa F5 natin sa carburetor. Ito na mga ka-TV. Maraming salamat po sa nanonood at sa mga pasal dyan. Normal na talaga yan. Basta ito pinagawa lang po yun sa akin. At maraming salamat po mga ka-TV.